Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik na naman pong muli para po magkomento po sa inyo. Si Katambay Manong po, si Kamanong po. Dito po siya po sa ating maliit na channel. Inukomentohan po natin mga katambay. Ito po, katatapos lang po ng pahayag ni Congressman Pulong nitong nakaraang araw mga katambay. Doon sa kanya sinusulong na batas, di ba, sa Kamara. Yung tinatawag na drug test bill niya mga katambay na marami na nag-react sa Kongreso, di ba, sa Kamara. Ang dami na pong nag-react, di ba? Dahil alam na natin po yung bakit nag-react, di ba? Pero ito po, meron din pong mga pumabor, mga politiko natin nasa mababang kapulungan, LGUs, mga sa LGUs po, mga tambay. Meron pong mga pumabor po sa bill ni Congressman Pulong. At meron din pong sinasabing magastos, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang balita, mga katambay. Pabor ang ilang opisyal ng gobyerno sa panukalang batas ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na isailalim sa random drug test ang mga government official. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dapat ang mga kawani ng pamahalaan ay mentally at physically fit para mas makapagserbisyo ng maayos sa publiko. Kung wala ka namang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Di ba? Kung magiging batas yan, napakaganda. At kung alam mo, ang talagang laban natin sa droga, mag-umpisa sa atin yan eh. Sa isang text message, sinabi naman ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na walang problema sa kanya ang pagpapadrug test. Pabor din si Mayor John Aying ng Sara Iloilo, kung saan sinabi nito na kahit bawat 3 buwan ay payag umano siyang sumailalim sa pagsusuri. Tama. Ganon din ang posisyon ni National Bureau of Investigation 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao sa panukala. Ayon naman kay Tuguegarao City Mayor Jefferson Soriano, masyadong magastos ang pagpapatupad ng panukalang random drug testing sa mga opisyal ng pamahalaan. Inihain nitong Martes, July 13 ni Congressman Duterte ang House Bill 10744 na layong isailalim sa random hair follicle drug test ang mga government official bawat 6 na buwan. Kapag nagpositibo ay urine drug test naman ang gagamitin para sa confirmatory. Kabilang dito ang mga appointed at elected government officials kasama na ang Pangulo ng Bansa. Batay sa panukala, ang mga magpopositibo ay papatawan ng suspension o maaaring matanggal sa serbisyo. MJ Vasquez. Dapat hindi lang matanggal sa serbisyo, dapat makulong din. O kaya pagkulong, sama na rehab. Di ba? Para bigyan natin ng chance magbagong buhay, di ba? Kaya lang mga katambay, tinan mo. Napakaganda ng batas eh. Pati mga appointed ng mga opisyalis natin, di ba? Ina-appoint. Kasama po, walang sinisingle out ang batas ni Pulong, mga tambay. Kaya nga, nakakagulat lang po. Dahil nga po, may mga politiko, kahit sa LGUs, di ba? Merong isang politiko na nag-iisa dito sa na-interview, mga tambay, na sobra daw magastos ang ginagawa ni Congressman Pulong. Dahil masyado raw magastos para ipatupad ito, lalo po sa mga sangay ng gobyerno. Sa mga katulad nila, taong gobyerno. Dagdag gastos ito sa nakikita ng isang mayor na sinasabing magastos daw po pagka ito isinulong at naisabatas, mga tambay. Ito po, yung mga kababayan po nito, mga tambay, yung Tuguegarao mayor po, ito po, nakita nyo po ang inyong mayor. Alam nyo na po ibig sabihin ni Kamanong, pagka mga ganitong may question sa droga at merong dahilan na sinasabing magastos daw, kala mo sila gagastos, mga katambay. Lalagyan ng pondo ng taxpayer yan, kasama si Kamanong. Hindi po pera nila yan, mga opisyal lang gagamitin dyan, mga katambay. Kasi gagawing random yan every 6 months sa batas. Pag ito'y mga nakaupo na, hindi po sila magbabayad ng mga test sa buhok, follicle hair test, drug test nila, pati sa urine. Si Juan de la Cruz ang magbabayad. Di po ba mga katambay? Bakit natatakot ang isang mayor ng Tuguegarao? Mga katambay, bakit natatakot kaya? Dahil yung sinasabi niya nga magastos, nonsense. Walang logic yun. Taong gobyerno ka, ikaw gagastos. Di ba? Ikaw pa nga nagkakapera sa gobyerno, yumayaman ka pa nga sa gobyerno. Dahil maraming pera ang opisina ng gobyerno, dahil nga may mina ng pera dyan.
mimina ng ginto. Kaya, mga kababayan ko sa Tugigaraw, ito po ang inyong mayor. Takot po yata sa drug test, mga katambay, si Mayor Jefferson Soriano. Kaya mga katambay, kung napapakinggan nyo si Kamanong, alam nyo na this. Pero, meron po mga sumang-ayon na talagang malilinis ang kanilang sarili sa tingin nila. Talagang sila hindi gumagamit ng droga, mga katambay. Dahil sa kanila, okay ang lahat. Meron pa nga isang mayor na nagsabi, kahit every 3 months, magpapa-drug test, okay lang sa kanila, okay lang sa kanya. Ito po, sa pangunguna po ng mayor, magaling po ang mayor nyo. Wala pong kinatatakutan ng mayor nyo sa Baguio, si Mayor Magalong. Okay po ito sa batas na sana maisulong at maipatupad. At yung Iloilo po, yung sa Sara Iloilo, ito po, sumasang-ayon din po siya, si Mayor Aying, si John Aying, at ang sinasabing si Governor, mga katambay, si Governor din po ng Iloilo, sumang-ayon din po si Governor Defensor Jr., mga katambay, ng Iloilo. At sana po, marami pang magsunuran para po ito makalampag at maisabatas, mga katambay. At syempre po, yung isa pong NBI sa Region 11, si Attorney Albao, sumasang-ayon po siya dito po sa panukalang ginawa ni Pulong. Napakaganda pong panukala ito, mga katambay. At kung ay dadahilan lang sa atin ang politiko, na katulad ng mayor ng Tugigaraw, na si Mayor Jefferson, na magastos, may tinatago yan, mga tamay. May tinatago di umano yan. Pagkaganyan ng mga politiko, katulad sa Kamara, sinasabi nila, labag daw sa konstitusyon, yung ginagawa ni Pulong. Paano nga? Hindi pa nga batas. Kaya lumalabag yan, sinasabi na na labag daw sa konstitusyon, yung sinusulong ni Pulong. Talagang labag pa. Dahil nga hindi pa na isa sa batas. Isa batas nyo yan. Buti kung maging labag sa batas yan. Di ba? Ginagawa tayong bobo ditong kahit hindi abogado si Kamano, gagamitan mo lang ng logic, di ba mga katambay? Kahit ano namang sinusulong mong batas at hindi pa na ipapatupad, lalabag ka talaga sa batas. Di ba ba? Anong klase? Yan po yung sinasabi ng isang representative sa Davao na party list na napakagandang dilag daw po noon. Parang Roglanes ba? Nakakalimutan ko yung last name ng mga tambay, si Congresswoman. Nakakatinang ulo mga politiko natin, mga tambay. Yung mga lingkod bayan natin, paswelduhin natin. Masyado kasing na-spoiled ng napakatagal na panahon ang mga politiko sa atin, mga tambay. Masyado po silang naging hari. Pag namumuliti ka lang po, pagkahalalan, nakita nyo po, lingkod bayan ang sinasabi sa atin. Ihalal nyo ko para paglingkuran ko kayo. Diba? Gagawin kong tama lahat ng problema. Kung mayor ka sa ating nasasakupan, sa ating syudad, pag gobernador ka sa ating lalawigan, diba? Magtatrabaho sila sa kongreso, sa distrito, senado, sa buong Pilipinas. Ganon din ang vice, presidente. Diba, mga tambay? Puro lingkod bayan yan. Pero, kigagaling. Pero pagdating sa drug test bill ni Pulong, mga bahagang buntot. Ang isa lang po nakikita ni Kamanong dito, mga katambay. Napaaganda po nitong sinusulong na bill ni Pulong Duterte, ni Congressman Pulong, ni Representative Pulong, mga katambay. Dahil nakikita natin at mabubunyag po dito kasi talaga. Talaga pong mabubunyag ang mga politiko rito, mga katambay. Lalong-lalo yung mga aayaw na maisabatas ito. Alam na natin yun. Kaya sila umaayaw, mga katambay. At ang isa pang magiging problema ni Pulong dito, alam naman po natin, mga katambay, kahit hindi tayo abogado, alam natin, para maisabatas yan, una-una, kailangan maaprubahan muna yan sa Kongreso, tapos sa Senado, di ba? Kailangan yung dalawang kapulungan na yan, para maisabatas, joint forces, di ba? At ang pinakamabigat pa, mga katambay, pirma ng presidente. Kaya niya ibito yan. Pag ibinito niya yan, tapos tayo. Patay kang bata ka. Wala na yung bill na yan.
Di po ba mga tambay, yung mga katambay natin, mga kababayan nating abogado, kung meron pong nakikinig sa ating malit na channel, itama niyo po si Kamanong kung mali si Kamanong. Di po ba? Dahil nga, dito pa lang sa kamera, hindi na nga maisulong, hindi na nga maipag-usapan, hindi na nila maiporum ito sa kanila komite dito sa kay Paulo. Marami nang humaharang sa mga kapwa niya congressman dito po sa bill na ito. Diba? Aakyat pa ito sa Senado. Tapos ang pinali, presidente. Di po ba, mga tambay? Ngayon, kakalampagin din natin yan, mga tambay. Kailangan natin kalampagin yan. At gisingin natin ang mga politikong ito. Tayo ang may karapatan, tayo dapat ang masunod. Tayo, mga Pilipino. Kasi tayo ang kanilang boss, tayo nagpapasweldo sa kanila, kahit sa Pangulo. Dapat tayo masunod. Tayong mga Pilipino. Gusto natin itong batas na ito, kailangan ito'y ipasa ninyo. Pag ito'y hindi pinasa sa Kamara, alam na natin na maraming mga addict dyan. Maraming drug addict dyan sa Kamara pag hindi na isabatas ito. At ganun din sa Senado. Pag hindi nila inaprubahan ito, isinabatas, maraming gumagamit ng mga senador na addict, mga user sa Congress, ganun din. At lalong-lalo na pag hindi pinirmahan ito ng Pangulo mismo. Pag hindi niya pinirmahan, ibig sabihin, meron din siya kinatatakutan. Dahil pag naisabatas ito, kauna-unahan siya madadrag test, mga tambay. Every 3 months, sabi nung mayor, yung mayor ng Iloilo, mga tambay, si Mayor Aying. Pero doon sa batas, sa bill ni Pulong, every 6 months lang. Kasama lahat. Pati yung mga sinasabing nasa Voltes 5 na mga appointee niya, kasama rin po yun. Sa random, kailangan i-drug test. Nakakalungkot lang dito, mga tambay. Kinatatakutan nila. Pero pagka tayo, ordinaryong Pilipino, mamamasukan lang tayo, mag-a-apply tayo ng trabaho, kailangan pa natin magpa-drug test. Kahit sabihin mo na ang apply lang natin janitor, di ba? Papa-drug test ka pa. Di ba? Kailangan mo kumuha ng drug test, security guard. Mag-apply ka ng security guard. Kailangan mo pa i-drug test ka. Ganon din ang mga pulis. Bakit ang mga pulis natin? Ang ating mga kasundalohan, nirarandom drug test po yan. Di ba? O bakit naman walang problema? Tapos pagka nahulihan nga, di ba? Naging positive, nagkakaproblema pa ang mga pulis, sundalo, di ba? Pag minalas-malas, natatanggal pa sa serbisyo. Bakit itong mga politiko na ito? Takot na takot. Di ba? Kung sila nga pagka kumuha ng personal bodyguard dyan, mga yan, pinadadrug test nila yan. Di po ba? Pati yung mga empleyado niyan, lalo yung gusto nilang pagkatiwalaan, di ba? Kumpleto yan sa medical, lalo sa drug test. Bakit tayo? Tayo ang boss. Tayo, mga Pilipino, tayo ang amo. Ngayon, sinasabi ni Kamano, kailangan po magpa-drug test kayo dahil kami ang boss nyo para makita namin kayong mga politiko kung talagang kayo malinis, lalo sa droga. Karapatan namin yon, karapatan ni Kamanong yon. Di ba? Dahil ang mga politiko, tayo ang boss nila. Tayo nagpapasweldo diyan, pati sa Pangulo. Ipamalian nyo si Kamanong. Batikusin nyo si Kamanong kung mali ako, mga katambay. Na tayo nagpapasweldo diyan sa lahat, pati sa mga appointee. Di ba? Sa lahat ng tao sa gobyerno. Pati sa public school, public hospital, basta pribadong eskwelahan na pag-aari ng gobyerno, puro tax ni Juan de la Cruz ang nagpapasweldo diyan, mga katambay. Di po ba? Kaya karapatan natin yun. Tayong mga Pilipino, mga katambay, kalampagin natin itong mga ito. Kailangan natin makita ang kanilang mga dugo, mga katambay. Kung sila'y mga hindi addict, hindi sila gumagamit ng cocaine. Kasi yung mga mayayaman na yan, mga politiko, hindi na magagamit ng shabu yan. Yung shabu, mahinang klase yan, sabi nila. Ang pinakagamit niyan, yung mga high-end, yung mga sinasabi pa nila na organic daw. May sinasabi pa sila organic na drugs. Ibig sabihin, yung shabu, mga pangmahirap lang pala yan.
Di ba? Nakakaano lang. Kaya mga tambay, inuulit ko, tayo ang boss, dahil lang ang mga boss, sila ang nasusunod. Dahil karapatan natin yun, di ba? Mag-hire nga lang tayo ng security sa bahay natin. Kailangan nga, di ba? Pa-drug test mo yan. Pakita mo sa akin kung hindi ka nagda-drugs. Di ba? At marami pang medical na hinihingi sa atin, di ba? Baka lahat ng sakit gusto nilang malaman, pati sa droga. Pero pagdating sa kanila, pag naupo na sila sa kanilang posisyon, hindi na pwede. Bawal na. Labag na sa konstitusyon ang sasabihin sa'yo. Huwag tayong pumayag, mga katambay. Huwag tayo pumayag. Kalampagin natin. Kailangan natin makita lahat. Ipakita sa atin ang result. Di ba? Kami, tayo, kayo, mga katambay. Lahat tayo, boss. Di ba? Kaya napakaganda po nito sinusulong ni Pulong, mga katambay. At least, nalilinawagan tayo o lumilinaw tayo dito po sa nagiging issue ng droga, lalo sa Commander-in-Chief. Panahon na po ito na maisabatas ito, mga katambay. Para lang pong ito na sinasabi, sugpuin natin ang droga. Ito rin po yun eh. Sugpuin din natin ang gumagamit ng droga sa pamahalaan. Di ba? Hindi lang sugpuin natin ang droga sa lansangan. Habulin natin ang mga drug lord. Habulin natin ang mga financier. Sugpuin din natin. Alamin din natin ang ating mga lingkod bayan kung nagdodroga. Di ba? Di po ba, mga tambay? Nakakalungkot lang. Muli pa, mga tambay, samahan niyo po si Kamano, kalampagin po natin at tulungan po natin maisabatas ang panukala ni Congressman Pulong Paulo Duterte, mga tambay. Maraming salamat po muli, mga tambay, sa mga nagko-comment po, nababasa ko po, at maraming salamat. At doon sa lagi nagsasabing, bayaran daw si Kamanong, mga tambay. Bayaran daw ng mga Duterte. Ang sinasabi ko sa mga nagsasabi, una na kayong magpa-drug test. Baka kayo yung mga addict, mga tambay. Baka kayo sumisinghot. Sa itsura ba naman ni Kamanong, sasabihin nyo, bayaran. Hindi naman ako kumikita rito. Sinasabi ko lang ang nakikita ko na hindi maganda sa gobyerno. Dahil karapatan ko yun. Dahil ako isang boss. Boss ako ng mga halal ng bayan. Dahil isa si Kamanong sa nagpapasweldo yan sa aking tax. Di ba? Tapos sasabihin nyo, bayaran si Kamanong. Nagpapasweldo nga si Kamanong ng politiko. Ako pa babayaran. Hiyang-hiya naman ako dito sa mga nagsasabing bayaran si Kamanong. Nagpapasweldo ng politiko. Nagpapasweldo si Kamanong ng presidente, vice president, senator, congressman, governor, mayor, mga konsyal, barangay tanod. Nagpapasweldo si Kamanong sa kanyang tax. Tapos sasabihin nyo, kakapal na mukha nyo, bayaran si Kamanong. Napakarami kong binabayaran, pinasasahod. Di ba mga tambay? Pati kayo, mga tambay. Nagpapasahod din kayo sa Pangulo, sa Vice President, sa mga senador. Di ba? At congressman, mayor nyo, barangay captain nyo. Di ba? Gobernador nyo. Tapos sasabihin nyo, kaya karapatan natin magpa-drug test sila lahat. Maraming salamat po, mga tambay. At magandang araw, gabi, tanghali rin sa mga nagsasabing bayaran si Kamanong. Thank you po. At least, nasabi ko sa inyo na hindi ako bayaran. At ako'y nagpapasweldo pa ng Pangulo ng Pilipinas. Mga tambay. Maraming salamat po sa mga nagkanagusto po, nagla-like, share, and subscribe. Ingatan nawa po, mga tambay, sa muli. Paalam. Bye-bye.